الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat-dapat sambahin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nandito naman tayo ngayon sa isa namang talakay na makakadagdag ng kaalaman sa ating relihiyong Islam. At aking tatalakayin ngayon tungkol po sa adhan at ang iqamah ng mga kababaihan. Naisipan kong talakayin ito dahil madalas din nagtatanong ang mga babae, sabi nila, kami ba ay mag-aadan pa ba o mag-iqama pa ba kami kapag kami ay magsasagawa ng sala? So, minarapat ko na talakayin ito at sa abot ng aking makakaya, para hindi masyadong mapahaba yung oras, ay babanggitin ko ang pananaw ng ating mga ulama tungkol sa bagay na ito. So, unang-una, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang adhan at ang iqama ay sa mga kalalakihan talagang ito ay kailangan nila itong gawin. Okay? Pinakamababang hatol ng adhan at ang iqama pagdating sa mga kalalakihan ay fardu kifaya. Ibig sabihin, kapag hindi po namin ito ginawa, ay magkakasala po kami. So, yan po ang hatol pagdating sa kalalakihan. Pero sa kababaihan, ano ang hatol ng adhan at ang iqama? Sila ba ay mag-aadhan pa ba? Sila ay mag-iiqama pa ba, yung mga kababaihan, kapag sila ay magsasagawa ng sala? So, unang-una, nagpagkasunduan ng ating mga ulama, ang jumhur ng mga ulama o karamihan o ittafaqal ulama, na ang mga kababaihan ay hindi obligado sa kanila ang adhan at ang iqama. Unang-una, na gusto kong maunawaan ninyo na ang adhan at ang iqama ay hindi po obligado sa inyo ng mga kababaihan. Hindi po kayo nautusan na mag-adhan at mag-iqama. Ibig sabihin, kapag hindi nyo po ito ginawa, ay wala po kayong kasalanan. Pero dadako tayo ngayon sa kung pwede ba. Doon sa obligado, hindi po obligado. Pero ang gusto kong maunawaan nyo dito at gusto kong talakayin dito, kung ang tanong ay kung pwede ba silang mag-adhan at kung pwede ba silang mag-iqama kahit na hindi obligado sa kanila. So kung yun ang inyong tanong, ay nagkaroon dito ang mga ulama natin, ang mga scholar natin ng opinion. May nagsabi na pwede, may nagsabi na hindi pwede, may nagsabi na adhan ay hindi pwede, ang iqama ay pwede. Actually, ang adhan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, inuulit ko na hindi ito gawain ng lalaki, ay hindi ito gawain ng babae, at hindi rin gawain ng babae ang adhan at ang iqama. Hindi po nila ito gawain, kundi ito ang gumagawa dito ay ang mga kalalakihan. Pangalawa, ang adhan, mga kapatid, ito po yung pagpapaalam sa mga tao na pumasok na ang oras ng sala, upang ipapaalam nila, mag-aadhan sila upang malaman ng mga tao na ang oras ng sala ay dumating na. So ngayon, paano kung ang babae ay mag-aadhan o mag-iiqama? Okay? Maaari na itong si sister, meron silang jamaa, meron silang grupo, meron silang mga kababaihan, sa loob ng bahay nila, o kaya meron silang mga pag-aaral, itong mga babae, at gusto nila mag-adhan. Okay? Kasi yung iba siguro gustong marinig, kasi puro naman sila lalaki, so gustong mag-adhan ng isa sa kanila, o kaya si sister gusto lang niyang mag-adhan at gusto niya mag-iqama. So dito nagkaroon ng opinion ang ating mga ulama. Ngayon babasahin natin sa isa sa mga libro. Unang-una, basahin ko muna sa Mughni, dito sa libro ni Ibn Qudama. Sabi dito sa page 80 na volume 2, ang sabi dito, Faslun, walaysa 'alan nisa'i adhanun wala iqama. So ang sabi dito sa libro ay walang adhan ang mga babae at wala silang iqama. So ibig sabihin dito, hindi po kayo naobligahan na mag-adhan at mag-iqama. وكذلك قال ابن عمر وأنس وسعيد وابن المسيب والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري, at marami pang iba sa mga ulama ang nagsabi tungkol po sa bagay na ito, na hindi po kayo na obligahan na mag-adhan at mag-iqama. Wala a'lamu fihi khilafan, sabi ni Ibn Qudama, wala akong alam na
mayroon sa ating mga ulama ang hindi sumang-ayon dito, kundi nagkasundo ang mga ulama na ang babae ay walang adhan at walang iqama. Pero kung sila ay mag-aadhan, so ito po yung tatalakin natin dito. Kung gusto nila mag-aadhan, hindi nga naman obligado. Gusto nila mag-aadhan at gusto nila mag-iqama. Ang tanong, wahalusan lahunna dalik, sunna ba sa mga kababaihan na mag-aadhan? Kung hindi obligado sa kanila, ay magiging sunna ba o pahintulutan ba sila na mag-aadhan at mag-iqama? Faqad ruya an Ahmad, na isalaysay na mayroong pananaw si Ahmad bin Hanbal, sabi niya, qala in fa'alna falabas. Kung mag-aadhan ang babae at mag-iiqama, walang problema. Ulitin ko, mayroong pananaw ang ating mga ulama na kung si sister ay gusto niya mag-aadhan at gusto niya mag-iqama, wa in fa'alna dhalika falabas. Kapag gawin nila ito, walang problema. Wa in lam yaf'alna fajaiz. Kung ganun din, pag hindi nila ito ginawa, wala rin problema. Ito ang pananaw, isa sa mga pananaw ni Ahmad bin Hanbal. Waqala al-qadi, hal yustahabbu laha al-iqama? At tinanong si qadi kung sunna ba sa babae na mag-iqama? Wa ala riwayatain, meron siyang dalawang pananaw. Wa an Jabir annaha tuqim. At ayon sa naisalaysay tungkol kay Jabir na siya ay mag-iqama. Ibig sabihin, sunna sa kanya na mag-iqama. Bago siya magsagawa ng sala, ay mag-iqama muna siya. Yan ay pananaw ni Ata, at ni Mujahid, at ni Auza'i. Waqala Shafi'i, in adhana wa aqamna falabas. Ayon naman kay Imam Shafi'i, rahimahullah, kapag siya ay nag-adhan at nag-iqama, ay wala rin problema. Kung sila ay nag-adhan at nag-iqama, ay wala rin problema. At isa sa dalil na ukatibayan na kanilang binanggit ay hadis ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi niya, an Aisha radhiyallahu anha annaha kanat tu'adhin wa tuqim. Si Aisha radhiyallahu anha ay nag-aadan siya at nag-iiqama. Ito ang kanilang katibayan na pinagbasihan. Wa bihi qala Ishaq, wa qad ruya an ummi Waraqa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adina laha an yu'adhdhina aw yu'adhdhana laha wa yuqam. At naisalaysay din na si Ummu Waraqa, yung isa sa babae na nagpaalam kung pwede ba siyang mag-imam sa pamilya niya, puro babae ka nga, nakatotohanan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay pinahintulutan niya siya na magkaroon siya ng taga-adan at taga-iqama. Actually, kahit na siya pinahintulutan dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po nabanggit dito kung sino yung mag-adan, lalaki ba o babae. Wala pong dalil kung tutuusin sa hadith na ito na ang pagpapahintulot ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit kung babae o lalaki yung taga-adan. Kasi common na po talaga na lalaki ang taga-adan. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagtalaga, pinahintulutan lang siyang mag-imam, pero hindi siya nagbigay ng pahintulot o nagsabi na magkakaroon siya ng taga-adan. Wala siyang binanggit na ganun. Pagkatapos dito, yung hadith na isalaysay tungkol kay Aisha radhiyallahu anha, ito ay mahina. Ang hadith na ito na si Aisha ay nag-adan at nag-iqama, ito ay mahina. At ayon sa hadith na isalaysay ni Asma bintu Yazid qalat, si Asma na isalaysay ni Asma bintu Yazid, sinabi niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama. Sabi niya, narinig ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi na ang mga babae ay hindi nila kailangan mag-adhan at hindi nila kailangan mag-iqama. So, itong hadith na ito ay akhrajahu al-Baihaqi sa Sunan al-Baihaqi sa volume 8, page 408. So sabi ni Ibn Qudama, walianna al-adhan fil asli al-i'lam, dahil lang yung adhan ay pag-a-announce na ang sala ay pumasok na. Wala yusra'u laha dhalik, at hindi kinakailangan sa babae na siya mag-a-announce niyan at siya ang gagawa niyan. Yan ay gawain ng mga kalalakihan. Wa man la yusra'u fi haqqihi al-adhan, la yusra'u fi haqqi al-iqama. At kung sino man yung hindi na nautusan na siya ang mag-a-announce na dumating na ang oras ng sala, ay ganun din, hindi rin siya nautusan o hindi rin pwede sa kanya na siya rin ang mag-a-announce na dumating na ang oras na o magsasala na ika ngayon mag-iiqama na. So dito sa kay Ibn Qudama, magbabasa natin na hindi dapat mag-adhan ang babae at mag-iqama. So ngayon ay dadako tayo ngayon sa isa sa mga pananaw ng mga ulama. Babasahin natin. Ulitin natin na nagkasundo ang ating mga ulama na ang babae at ang lalaki ay walang adhan, o ang babae ay hindi na obligahan
na mag-adhan at mag-iqama. Pero mayroon sa ating mga ulama, kagaya ni Imam Ash-Shawkani, na ang babae ay mag-adhan din at mag-iqama din kagaya ng lalaki. Dahil daw, ar-rijalu shaqaiqun nisa. Dahil ang mga kalalakihan ay inutusan sila, ganun din ang pag-utos sa mga kababaihan. Pero itong si Imam Ash-Shawkani, yung kanyang katibayan ay hindi po tanggap. Bakit? Kasi may mga dalil na itong adhan ay gawain ng kalalakihan. Kung sakali na yung babae ay mag-aadhan, ika nga, ulitin natin, kung ang babae ay mag-aadhan, ay nagkaroon ng opinyon ng ating mga ulama, unang-una na pananaw, makruh. Makruh. Pag sinabing makruh, ay hindi kaaya-aya sa babae na mag-adhan at mag-iqama. Yan ang unang pananaw ng ating mga ulama. Ito ay pananaw ng Hanafiya at ilan sa mga Malikiya at ganun din ilan din sa Shafi'iyya at pananaw ng Hanabila. So, ibig sabihin, mayroong opinion, mga kapatid, na kung ang babae ay mag-adhan, hindi po kaaya-aya sa kanila na sila po ay mag-aadhan. At ang dalil nila na naisalaysay ni Asma bint Abi Bakr radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama wala jumu'ah. Ang mga kababaihan ay hindi sila naobligahan na mag-adhan at mag-iqama at hindi rin sila naobligahan na magsala ng Jumu'ah. Pangalawang dalil nila, si Waraqah al-Ansariya, taga Madina, ay nagpaalam na kung pwede sa kanya na magkaroon ng ja'ala laha mu'addinan yu'addinu laha wa amaraha an ta'umma ahla dariha. Si Salama ay ginawan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na may mag-aadhan para sa kanya. Yu'addinu laha, lalaki ang mag-aadhan. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha, at inutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya na lang ang mag-imam, tatayong imam sa loob ng bahay niya. Wa wajhu dilala anna nabi sallallahu alaihi wasallam lama adina laha an ta'umma ahla dariha lam ya'murha an tu'addina hiya. Nung inutusan siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay mag-imam sa kanyang pamilya, ay hindi siya inutusan, hindi siya mismo ang inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ang mag-adhan. Kasi pinahintulutan siya na mag-imam, pero hindi siya inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ang mag-adhan, si Waraqah. So ito ay dalil, ito ay katibayan na hindi nag-aadhan ang babae at hindi rin sila nag-iqama. At pangalawang katibayan ng mga nagsabi na hindi kaaya-aya, ika nga, hindi pa naman umabot sa bawal, ay hindi kaaya-aya ang adhan sa mga kababaihan, ay katulad ng hadis ni Ibn Umar, annahu qala, laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala iqama. At sabi niya na walang adhan ang mga kababaihan at wala silang iqama. At si Aisha radhiyallahu anha, sinabi niya, kunna nusalli bighairi iqama. Nagsasalungat yung mga hadis kung tutuusin. Si Aisha radhiyallahu anha, mayroong riwaya, mayroong salaysay na sinabi niya na kami ay nagsasala na hindi na kami nag-iiqama. Yan po ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha. At itong pananaw na ito na makro, hindi kaaya-aya na mag-adhan ang mga kababaihan, isa ditong pananaw ay pananaw ni Malikiya. Ang Malikiya sa kanilang pananaw, yung tinatawag na makro, ika nga, ang ibig sabihin dito sa kanila ng makro ay hindi pwede. Hindi pwede sa Malikiya na mag-adhan ang babae. Bakit nila hindi pinahintulutan na mag-adhan ang babae? Dahil ang pag-aadhan ay pag-a-announce ng oras ng sala. So ang babae ay hindi siya dapat ang mag-a-announce ng sala. Kaya hindi siya dapat mag-adhan. At ang pag-aadhan ay pagtataas ng busis. So yung babae, hindi siya kailangan magtaas ng busis para mag-adhan. Dahil ang kanyang busis ay fit na. Nakakaakit ang kanilang busis. At ang pangatlo, ang mga babae ay wala silang jama'a. Dahil ang adhan ay para sa jama'a, para sa pagtitipon ng mga magsasala. So, ang babae, wala silang jama'a at hindi sila nautusan na magsala ng jama'a, kaya wala silang adhan. So, yan po ang katibayan ng unang pananaw na hindi kaaya-aya na mag-adhan ang mga kababaihan. Pangalawa na opinyon ng ating mga ulama, makruh, hindi kaaya-aya sa mga kababaihan na mag-adhan, pero sunnang mag-iqama. Ibig sabihin, mayroong pangalawang pananaw mula sa ating mga ulama na hindi kaaya-aya na kayo ay mag-adhan. Pero sunna kapag iqama lang. So ang pwede lang sa inyo ay mag-iqama, ang adhan hindi pwede. So bakit? Bakit ganon? So ang Shafi'iyya, isa ito sa pananaw ng Shafi'iyya at ng Malikiyya rin sa ibang pananaw,
Sabi ni Shafi, sabi ng mga scholar ng Shafi'iyya, law adhanat walam tarfa sawtaha lam yukrah. Kung siya ay nag-adhan, yung babae kapag siya ay nag-adhan at hindi niya linakasan ang kanyang boses, so walang problema. So ibig sabihin, makro kung lalakasan niya ang boses niya, kung mag-adhan. At sunnah na siya ay mag-iqama sa kanyang sala. Bakit hindi makro pag hindi niya tinaasan ang kanyang boses sa adhan? Wa kana dhikran lillah. So ibig sabihin, kasi yung pag-aadan, yan ay pag-alala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanilang katibayan na binanggit ay hadis ni Jabir radhiyallahu anhu na kanyang sinabi, tuqimul mar'a in sya'at. Ang sabi ni Jabir radhiyallahu anhu na mag-iiqama ang babae kung gusto niya. Kung kailan niya gusto. So, isa sa mga katibayan nila, dahil ang adhan ay pinahihintulutan dito na i-announce ang pagpasok ng oras ng sala para malaman na magtitipon-tipon na. Ika nga, yung pag-adhan is tatawagin mo silang magsala, di ba? So, siyempre, makro yun, hindi kaaya-aya. Pero kung naipon na sila, so wala nang makakarinig sa busis ni sister, mag-iikama na lang siya sa mga kasamahan niyang mga kababaihan. So, dito ay pwede na. Kasi nga, yung ikama ay para na lang sa kanila kasi yung adhan para sa lahat. Yung iqama, kung tutuusin mga kapatid, yung adhan ay para sa lahat ng hindi pa nila alam na pumasok ng oras ng sala. Samantala, yung iqama ay para na lang doon sa mga nandudoon na para itayo na nila ang sala. Kaya sabi nila na ang iqama lang ang pwede sa babae kasi mag-iqama siya para iparating sa mga kababaihang mga kasama niya na oras na ng sala. Okay? So, ibig sabihin, sunnah, ayon sa ibang mga ulama, na mag-iqama. Yun lang ang sunnah sa inyo, ang iqama lang. Pero yung adhan ay makro o hindi kaaya-aya. So, pangatlo na pananaw ng ating mga ulama, may nagsabi na ito ay sunnah. Ibig sabihin, ang adhan at ang iqama ay sunnah pariho. Ang adhan at ang iqama ay sunnah pariho. At ang kanilang katibayan ay si Aisha radhiyallahu anha kanat tu'adhin wa tuqim wa ta'ummun nisa wa taqumu wasatahunna. Si Aisha radhiyallahu anha ay nag-aadhan at nag-iiqama. At siya ang nag-iimam sa mga kababaihan at doon siya pumupwesto kapag siya ay nag-iimam sa gitna at hindi siya umaabante. So ito ang kanilang dalil na ang babae ay sunnah sa kanya na mag-adhan at mag-iqama. Inshallah, bibigyan natin ng conclusion mamaya pagkatapos itong lahat ng binanggit ko. At pangalawang katibayan nila, si Ibn Umar radhiyallahu anhu ay tinanong siya kung ang babae ba ay pwede bang mag-adhan. Siya ay nagalit. Sabi niya, ana anha an dhikrillah, pagbabawalan ko ba sila na umalala sa Allah? Ibig sabihin, huwag silang pagbawalan na mag-adhan at mag-iqama. So, ibig sabihin, ito ay katibayan na ang babae ay sunnah sa kanya na mag-adhan at mag-iqama ayon sa pangatlong pananaw ng ating mga ulama. So, ang pang-apat na pananaw ay mubah. Ibig sabihin ng mubah, pahintulot lamang. At kung tutuusin, ito ay pinanigan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah na ang pagpapahintulot lamang at ganoon din kung titingnan natin ang pananaw ni Imam Shafi'i at ni Imam Ahmad bin Hanbal na ang babae ay pinahihintulutan sa kanya na mag-adhan at mag-iqama. Ika nga. So sabi ni Imam Shafi'i, in adhan wa aqamna fala ba'as. At ganoon din si Ahmad bin Hanbal, sabi niya, in fa'alna fala ba's wa in lam yaf'alna fajaiz. So kung titingnan natin ang mga opinion ng ating mga ulama bilang pangkalahatan ng conclusion dito mga kapatid ay hindi po sunnah sa inyo. Hindi po sunnah sa inyo na mag-adhan at mag-iqama. At hindi niyo na po kailangan mag-adhan, hindi niyo na po kailangan mag-adhan. Bakit? Kasi wala naman kayong jamaa. Pero kung kayo ay mag-adhan, kung kayo ay mag-aadhan, ay wala namang problemang mag-adhan. Pero ang iwanan nyo ito, mas mainam kasi hindi nyo naman kailangan na mag-adhan pa. Sapat na yung adhan ng mga kalalakihan para malaman nyo na pumasok na ang oras ng salab. Bagkus, yung lalaki nga na mag-isa, hindi na naobligahan na mag-adhan eh. Yung lalaki na mag-isa lang, hindi siya naobligahan na mag-adhan. Ikaw pa kaya na mag-isa mo lang na babae na mag-adhan ka pa? Ngunit, kung iqama ang inyong itatanong, kung ikaw ba ay mag-iqama pa, siyempre may nag-adhan na yung mga kalalakihan, so ikaw na babae ay gusto mo rin mag-iqama, so
sa pananaw na akin napili, ay wala namang problema na kayo ay mag-iqama. Walang problema na kayo ay mag-iqama sa inyong sala. Pero ang pinakamainam sa inyo, sisters, para malaman ninyo, ay wala namang dalil, wala namang katibayan na kailangan niyo pang gawin to. Wala pong katibayan na ang adan at ang iqama ay kailangan niyo pang gawin. Kasi kung tutuusin mga kapatid, sisters, ang sala ninyo, pagkatapos mag-adan, pwede na po kayo magsala, hindi nyo na po kailangan mag-iqama at hindi nyo na po kailangan mag-adan. Huwag nyo na pong pahirapan ang inyong sarili. Bakit pa kayo mag-adan? Bakit pa kayo mag-iqama? Kasi bakit ang mga lalaki nag-adan? Para sabihin namin na oras na ng sala. Bakit kami nag-iqama? Para ipaalam namin na itatayo na namin ang sala sa grupo namin. So kayo mga kababaihan, sapat na po sa inyo na nakabase lang kayo sa oras o nakabase lang kayo sa adan. So, wag na po kayo mag-iqama o mag-adan. Pero kung sakali na kayo ay mag-iqama at paminsan gagawin nyo ito, o mayroon kayong grupo na mga kababaihan at wala naman makakarinig sa inyong boses, so okay lang, walang problema doon. Pero ang iwasan ninyo ito, mas mainam para sa inyo. Huwag nyo na pong pahirapan ang inyong sarili. Okay, so wala naman sigurong tanong. Okay. So inshallah mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kayo po ay nakapulot ng aral dito sa ating tinalakay ngayon tungkol po sa adan at iqama ng babae. So gaya ng sinasabi ko, hindi po kayo naobligahan na mag-adan at mag-iqama, pero nagkaroon lang ng opinion ng ating mga ulama kung sunna ba sa inyo na mag-adan at mag-iqama, at ayon sa kabuuan ng mga pinili natin ay hindi po sunna sa inyo. Hindi po sunna sa inyo na mag-adan, pero pahihintulutan lang kayo mag-adan at mag-iqama. Pag-una, huwag niyo pong lalakasan ang inyong boses. Pangalawa, wala pong makakarinig na lalaki sa inyong boses. At pangatlo, mas mainam na iwasan po ninyo dahil hindi naman po ninyo ito kailangan. Hindi niyo po ito kailangan. So, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.